Kapag ang mayaman ay nagnakaw sa mahirap, ang tawag lang nila doon, it's part of the business. Pero pag ang mahirap ay nagnakaw sa kapwa mahirap o sa mga mayayaman, ang tawag nila sa'yo, tolongges. So hello, it's me once again, Mr. Choi. So isa na namang topic yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-mindset, no? So in any forms of stealing, pagnanakaw, plundering, pandarambong, panglalamang sa kapwa, or especially pagnanakaw, di ba mga ka-mindset, or thief, is talagang hindi maganda o walang magandang maidudulot sa buhay natin yan. Siguro payayamanin ka in a short term, but in the long run, for sure, meron at merong babalik sa'yo. Sisingilin ka ng iyong kagagawang pagnanakaw o pang-aapak o pandarambong sa iyong kapwa. So, before we go on or we proceed, no, bago tayo lumalim mga ka-mindset, alam naman siguro natin na ang batas natin, yung simbolo ng batas natin, hustisya, is nakapiring, and then may dalawang timbangan. Sabihin timbangan, di ba? So alam naman natin ang ibig sabihin ng mga ka-mindset. Nakapiring, ibig sabihin walang kinikilingan, walang tinitingnang estado ng buhay, mapamahirap ka man o mapamayaman. May timbangan, ibig sabihin pantay-pantay, mahirap ka man o mayaman, anumang estado mo sa buhay dapat pantay lamang ang hustisya o ang batas para sa lahat. Pero alam naman natin, hindi yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon mga ka-mindset. Alam mo naman kung bakit. Yung piring sa mata ng ating hustisya, natatakpan na yan ng pera. Alam naman natin yan, pag may pera, ibig sabihin na mamanipulan na ang lahat. So, especially, pag mayaman ka, of course may pera ka, pwede mong, I could say so, paglaruan, o dayain, o kontrolin yung batas. Pero pag mahirap ka, in reality, talagang mabilis kang makulong, mabilis kang maakusahan, wala kang kakayahan na ipagtanggol yung sarili mo kasi nga mahirap ka. So ito lang naman ang mga nangyayari sa lipunan natin ngayon mga ka-mindset. Ito yung mga realidad. Ang dami-daming nagnakaw lang ng ganito, nagnakaw ng ganyan, kulong agad. Wala nang proseso, wala nang paglilitis, kulong agad, wala nang kung ano-ano pa man. Di nadadaan sa mga proseso. Kasi nga mahirap ka lang. Pero pag mayaman ka, nahuli ka na nga, di ba? O tinuro ka na, may mga witnesses na, may patunay na, pero malaya ka pa rin nakakagalaw sa ating mundo o sa ating bansa. So yan yung nagiging makatotohanan o realidad sa ating buhay ngayon na ang batas natin is natatakpan lamang ng pera at hindi talaga pantay yung hustisya. Hindi talaga pantay ang hustisya. Talagang ang hustisya ay para sa mayayaman lamang. Para sa may kakayahan lamang na magbayad, para sa may mga kakayahan lamang manipulahin yung ating batas. Pero sana mga ka-mindset, no, sana na kailangan nating matugunang pansin, mabigyang pansin yung mga pangyayaring ito. Na sana ang batas hindi lamang para sa mayayaman. Dapat pantay-pantay. Kasi nga talaga, makikita mo kahit saan sa social media or sa ating kapaligiran, pag mahirap ka, ni 5 duling yung ninakaw mo, kulong ka kaagad. Ginawa mo lang naman yun dahil nagugutom ka, wala kang makain, wala kang choice kundi ang magnakaw. Well, again, hindi siya magandang gawain, hindi siya magandang aktibidad. Pero bakit ang mga mahihirap lamang? Bakit yung mga taong sobra-sobrang pagnanakaw, milyon-milyon ang kinukuha sa kaban ng bayan, sa ating bansa, hanggang ngayon ay malaya pa rin. So sana man lang, no? Sana ma-enlighten tayo na dapat pantay-pantay ang batas, dapat maipatupad ang batas hindi lamang sa mga mahirap, hindi lamang sa mga walang kakayahan, kundi para sa lahat. Kasi ano pang silbi ng pagkakaroon ng piring ng ating batas at pagkakaroon ng pantay-pantay na timbangan kung hindi rin naman ito nasusunod? Kung ito ay para lang din naman sa mga mayayaman. So again, mga ka-mindset, pagnanakaw ay hindi magandang ugali yan. Huwag nating gawin o wag nating gawing excuses ang kahirapan o pagiging kapos sa buhay para magnakaw. At lalo naman doon sa mga buhaya ng ating bansa, please lang, makontento na kayo. Please lang, mabusog na kayo. Tama na. Okay? So once again, sana okay tayong lahat. Sana nabigyan natin ng konting linaw yung ating hustisya sa Pilipinas. So once again, it's me, Mr. Choi. Mindset is power.